So hello everyone, ngayon ay gagawa tayo ng COC1. Ang una natin gagawin dito ay disassembly. So una, i-prepare muna natin yung tools. Siyempre magsuot tayo ng anti-static wrist strap at gumamit din tayo ng anti-static mat na paglalagyan ng mga parts para hindi mag-build up ang static electricity sa ating katawan. So ang una natin gagawin sa disassembly is tatanggalin muna natin yung wires para madali na tayo tanggalin yung ibang parts. So dito, since natanggal natin yung mga nakaharang, pwede na natin tanggalin tong CPU cooling fan. So pagtapos natin tanggalin lahat, pwede na tayo magsimula tanggalin yung NIC, yung network interface card, at yung RAM, which is the random access memory. Pagtapos natin tanggalin yung RAM, pwede na natin tanggalin yung mga drive. So isunod na rin natin yung power supply para di tayo mahirapan tanggalin yung motherboard. Ayan, so lastly, pwede na natin tanggalin yung motherboard. So, ayan na, tapos na tayo mag-disassemble. Simulan na natin yung pag-assembly. Parang disassemble lang din siya, pero reverse. Uunahin mo yung huli mong tinanggal. So ayan na, nakabit na natin lahat. Ikakabit naman natin lahat ng wires. Siguraduhin lang natin na nasa tamang lagayan yung mga wires. Kung hindi yan nakalagay sa tamang lagayan, hindi yan gagana.
So ayan na, na-assembly na natin lahat, nabalik na natin lahat sa tamang order. I-slide na lang natin yung cover, tapos yun na, tapos na tayo sa assembly. So move on na tayo sa installing of OS next. So sa pag-install ng OS, kailangan muna natin pumasok sa BIOS. Make sure na nakadikit na yung USB natin sa computer para makita natin din sa boot order. So ang pipindutin natin dito sa para makapunta sa BIOS is F10, pero depende yun sa manufacturer ng computer. So makikita dito, in-edit na natin yung boot order. Uunahin natin yung USB hard drive para yun yung una niyang i-boot. So pag naset na natin, 7 na exit na lang. So since naset na natin yung boot order, pwede na nating pindutin yung F9 para mapunta tayo dito sa part na to. So yan, isa-select natin yung flash drive natin dito sa boot devices. So yan, depende sa drive mo. Kung meron dalawang OS, pipiliin mo dyan kung ano. Since client naman yung gagawin natin dito, Windows 10 yung ating pipiliin. Click lang natin yung 64-bit. So yan, pagkapunta dito wala tayong ibang gagawin kundi yung time and currency format lang. Iyan natin sa English Philippines. Skip muna natin yan since wala tayong key. Ang pipili natin dito is yung Windows 10 Pro. So dito naman sa partition is depende sa assessor kung ipagpa-partition ka o hindi. Pero dito sa video na to, gagawin natin partition is 50-50, which is 50% drive C at 50% para sa drive D. So ayan na, nag-i-install na yung Windows 10 natin para sa client. Habang hinihintay natin yung client mag-install, mag-install na din tayo ng OS dito sa server. So ganun lang din katulad kanina, set natin yung boot order, tapos mamaya isa-select natin yung bootable device. So ayan, select lang natin yung Windows Server 2012 R2, boot in normal mode. So katulad ng kanina, i-set natin yung time and currency sa English Philippines at magpa-partition tayo ng 50-50. 50% para sa drive C at 50% para sa drive D. So ayan, i-wait na lang natin sa server tsaka sa client matapos. So dito na unang matapos yung server muna na yung gagawin natin. I-set natin yung password which is CSS at 12345. So ayan na, natapos na natin yung installing ng OS sa server. So ito naman yung sa client, select lang natin Philippines yung region.
Wala na tayong gagalawin sa keyboard layout. Click lang I don't have internet since wala pa tayo sa COC2. So kahit ano i-name dito, i-name na lang natin dyan admin. Then yung password, same lang sa server para di na mahirapan. Dito kahit ano na ilagay dyan kasi hindi naman kailangan yan. So natapos na natin yung pag-install sa client at sa servers, which is tapos na tayo sa COC1. Salamat sa panonood at COC2 na ang sunod.